Excited si Berna at kinakabahan habang tinitingnan ang uniform niyang planchado, nakahanger sa may pader. Nagising siya ng maaga kinabukasan, araw ng Lunes at araw ng unang pasok sa eskwelahan. Naroon na rin ang flat doll shoes niyang kulay black at sling side bag niya na nakapatong sa lamesa, fully charged ang cellphone niya at nakahanda na ang almusal na inihain ni Manang Gloria. Nagbihis siya at saka lumabas sa kwarto niya, bitbit ang bag niya, hindi na siya nag-makeup at naglagay na lamang ng light red lip tint sa mga labi niya. Nakaklip ang side ng buhok niya na hinayaan niyang nakabagsak lamang, bumuga siya ng malalim bago ngitian sina Manang Gloria at Mang Esteban. Aba, ang ganda-ganda naman ng teacher natin, puri sa kanya ni Manang Gloria. Sobrang ganda. Segunda naman ni Mang Esteban, ipinaghila siya nito ng upuan, nginitian niya ang mga ito, salamat ho. Wala yun, ihahatid na ba kita sa school o may susundo sa'yo, tanong nito. Susunduin ho ako ni na Elvira, siya nga ho pala, Mang Esteban, okay na ho ba yung kotse ko? Nilagyan ni Manang Gloria ng pagkain ang plato niya at saka sinali na ng juice ang baso. Si Darwin ba? Nakangiting tanong ni Manang Gloria bago ito kumuha ng sarili nitong pagkain, magkakasabay silang kumakain ng agahan. Tinawanan niya ito, Manang Gloria talaga, Gloria, sagutin mo na rin kasi ako, hirit ni Mang Esteban. Inirapan niya ito, matanda na tayo para dyan, isa pa, hindi mo nga ako nililigawan. Sabay-sabay kaming nagtawanan habang masayang kumakain ng agahan. Sinundo siya ni na Elvira at Arian, tulad niya, ginusto ng mga ito na magturo sa San Vicente katulad niya, bumiyahe pa ang mga ito galing Manila patungo rito, kaya minabuti niyang patirahin muna ang mga ito sa mansion ng Lola Belen niya, para na rin may kasama siya roon. Ibinaba ni Manong Esteban ang mga travel bag ng mga ito, ipinalinis na rin niya kay Manang Gloria ang kwartong gagamitin ng dalawa. Gora na guys, malapit na ang flag ceremony no, nandito pa tayo, gosh, masisira ang 3 hours kung pagre-retouch, reklamo ni Arian. Binetukan ito ni Elvira, hoy, teacher na tayo, burahin mo nga yung makeup mo, para kang bilasang isda na nag-makeup, nakalabing sabi ni Elvira. Ibinaba ni Arian ang hawak nitong foundation, kumuha ito ng wipes at ipinahid iyon sa mukha nito. Sa school nga pala tayo magtuturo, natatawang sabi nito. Puro kasi gimmick ang nasa isip mo, Teacher Ariel, banggit ni Elvira sa tunay nitong pangalan. At ikaw Elberania, sigaw nitong matalim ang tingin. Magsitigil na nga kayo, kanina pa ako naiinis, ako na nga ang magdadrive. Hinablot niya ang susi ng sasakyan na hawak-hawak ni Elvira. Umurong naman ito patungo sa tabi ng driver's seat. Pinaharurot niya ang sasakyan, napakapit ang dalawa sa ginawa niya. Berna naman, dahan-dahan, sinipat niya ang wristwatch niya. Alas 7 na at 10 minuto na lamang at magsisimula na ang flag ceremony. Magta-time in pa sila at kakausapin pa ni Principal Manuel. Nilampasan nila ang mansion ni Sandro bago sila makarating sa eskwelahan ng San Vicente ay 4 na kanto pa ang daraanan nila. Eksakto, alas 7 nang marating nila ang San Vicente Elementary School. Ipinarking niya ang sasakyan sa gilid ng school. Sinabihan sila ng guard na ipasok iyon sa loob at muli siyang sumakay para sundin ang sinabi nito. Nauna sina Elvira at Arian sa principal's office, hindi pa nag-uumpisa ang flag ceremony nang makarating sila, nag-time in sila at saka sabay-sabay na pumunta sa flagpole ground. Siya ang nagbeat ng Philippine National Anthem, si Elvira naman sa prayer at si Arian sa panatang makabayan. Nang matapos ay nagsalita si Principal Manuel sa harapan ng lahat. Magandang umaga sa inyong lahat, mahal naming mga magulang, estudyante at mga kapwa ko mga guro. At ngayong taon muli na namang nadagdagan ang mga bagong guro na katuwang natin sa pagtuturo. Teacher Berna Vasquez Grade 2 Emerald Section. Teacher Elvira Alvarez, Grade 3 Pearl. Teacher Ariel Javier, Grade 4 Coral, at ang panghuli si Teacher Darwin Tolentino, Grade 5 Ruby, sila ang mga bagong teacher na piniling magturo sa ating paaralan. Nagpalakpakan ang lahat, maliban sa kanya na masama ang tingin at pilit nang iningitian si Darwin na nasa kanyang harapan. Nagulat ka? Tanong nito sa kanya habang sinasabayan siya sa paglalakad. Bakit ka nandito? Akala ko ba sa Manila ka? Itinapat nito ang isang daliri sa lobby niya.
nandito ako para sa'yo. Ay, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, kantiyo ni Aryan na sinundan naman ng bungisngis ni Elvira. Inirapan niya ang mga ito, tinungo na nila ang kani-kanilang classroom, sina Aryan at Darwin ang magkatabi ang classroom, sila naman ni Elvira ang magkalapit. Pinuntahan niya ang grade 2 Emerald na tuturuan niya. Naroon na sa loob ang mga estudyante niya, may mga magulang naman na naghihintay sa kanya roon. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging turing sa kanya ng mga ito. Kalat na kalat sa buong San Vicente ang pagkakasangkot niya sa aksidente. At hindi naman niya mababago ang isipan ng mga tao na husgahan siya ng mga ito. Mabuti na lamang at hindi ito nakaapekto sa pagiging guro niya. Magandang umaga, Teacher Berna, nakangiting bati ng mga ito. Salamat naman, ma'am, na dito ka magtuturo, lalo na ngayon na kulang sa guro ang eskwelahan na ito. Ako nga po pala si Nimpa Lopez, GPTA President last year. Pagpapakilala nito sa sarili, dito po kasi ako nag-aral noong elementary ako, masaya po akong makilala kayo. Ninitian niya ito at mga kasama nito. Pumasok siya sa loob ng classroom, binati siya ng mga magiging estudyante niya, 38 ang bilang ng mga ito, 18 lalaki at 20 babae. Ibinaba niya ang mga gamit niya sa lamesa niya at pumunta sa harapan, tumahimik ang mga ito. Good morning class, masaya niyang bati, good morning, teacher, nakatingin lang ang mga ito sa kanya. Isinulat niya ang buong pangalan niya sa blackboard. Ako si Teacher Berna Vasquez, at ako ang magiging teacher ninyo ngayong taon. Hindi ako mabait sa mga estudyanteng pasaway at hindi nakikinig sa akin, nakatira ako sa Monte Claro, malapit sa taniman ng mga mangga. Teacher Berna, ang ganda-ganda po ninyo, sabi ng isa niyang estudyante. Tinawanan niya ang sinabi nito, dahil hindi ko pa kayo kilala, pumunta kayo rito sa harapan at ipakilala ang inyong sarili, magsimula tayo sa first row. Isa-isang nagtayuan ang mga ito sa harapan at nagpakilala, isang bata ang nakaagaw sa kanya ng pansin. Ako po si Karen Domingo, nakatira sa San Mateo, 8 taong gulang, kinakagat-kagat ng bata ang hinalalaki nito habang nagsasalita. Nagtawanan ang kaklase nito dahil hindi pareho ang suot nitong tsinelas. Lumang-luma ang uniform nitong suot at magulo ang buhok. Class quiet please, sigaw niya sa mga ito. Okay, Karen, pwede ka nang bumalik sa upuan mo. Naglakad ang bata patungo sa kinauupuan nito ngunit lumalayo rito ang mga katabi nito. Nilapitan niya si Karen na namamasa ang mga mata. Pinaupo niya ito sa row 4 kung saan malapit lang ang lamesa niya rito. Naawa siya sa bata, naalala niya ang kanyang pamangkin na si Janela. Class, hindi dapat ninyo tinatawanan ang itsura o pananamit ng kaklase ninyo, dahil masama iyon, hindi yun tama bilang mag-aaral, mag-sorry kayo kay Karen. Tumahimik ang mga ito at isa-isang nagsabi ng sorry kay Karen. Bago ang lahat, kopyahin muna ninyo ito at ipakita sa mga magulang ninyo kapag umuwi kayo mamaya. Ipabili ninyo ang mga ito para may gagamitin kayo sa mga activities natin, papasa ito sa Lunes. Okay, Teacher Berna, nilapitan niya si Karen na kinakalkal ang sira nitong bag. Karen, nasaan ang mga magulang mo? Mahinang tanong niya rito. Nasa bukid po, ma'am. Tumingin ito sa kanya. Inilabas nito ang isang pirasong lukot na papel at maliit na lapis. Kinopya nito ang isinulat niya. Pumuga siya ng malalim. Malapit lang ba ang bahay ninyo sa taniman, ha? Tiningala siya nito, opo, nakikita ko po kayo roon palagi, sa bukid po ang bahay namin. Nginitian niya ito, puntahan mo ako sa bahay mamayang hapon, ha? Tumango ang bata at pinagpatuloy ang pagsusulat, umupo siya sa upuan niya at inayos ang mga libro na gagamitin niya sa pagtuturo. Ibinulsa niya ang cellphone niya sa uniform na suot niya at saka muling tumungo sa harapan para mag-umpisang magturo. Science ang una niyang itinuro sa mga ito, napahanga siya ni Karen dahil naka-perfect ito. Tumunog ang bell ng eskwelahan hudyat ng break time ng mga guro at estudyante, nagsitakbuhan ang mga ito palabas, naiwan siya sa loob kasama ni Karen na binukbuksan ang biscuit na baon. Pumasok sa classroom niya sina Elvira at Aryan na may mga dalang naka-styroplates na pagkain. Hola, Dazzling Berna, hindi mo pa babalak lumafang? Tanong ni Aryan na humila ng isang upuan ng estudyante niya.
Kinuha niya rito ang pagkaing ibinigay nito sa kanya at ibinigay naman niya iyon kay Karen. Kawawa naman siya, bulong ni Elvira sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya sa lamesa niya habang kumakain ang mga ito sa harap niya. Hindi ka ba talaga kakain, Berna? Huwag mong sabihin na wala kang gana, tumingin sa kanya si Aryan habang hawak nito ang tinidor, nakataas pa ang hinliliit nito. Mamaya na lang, ang dami ko pang ginagawa, at saka, inihahanda ko pa ang next subject na ituturo ko, itinoon niya ang mga mata sa isinusulat niya. Si Darwin, bakit hindi ninyo siya kasama? Ay, namimiss mo na siya, kantsaw ni Elvira. Hindi naman sa narinig ko yata ang pangalan ko. Nilingon niya ang nagsalita, si Darwin, nakatayo ito sa pintuan ng classroom niya, may hawak itong lumpia at drinks, lumipat ito sa kanila. Hi babe, nakangiting sabi nito sa kanya, pinalo niya ito ng ballpen sa kamay. Ay, babe raw, bungisngis ni Elvira, magsitigil nga kayong dalawa, sermon niya sa mga ito, nagsisidatingan na sa loob ng classroom niya ang mga estudyante niya. Dumaan lang ako para ibigay ito, busy rin kasi ako, tumatanggap ako ng simpleng thank you, Berna. Inirapan niya ito, salamat, lihim siyang ngumiti. Nagpaalam na ang mga ito sa kanya, itinabi niya ang ibinigay ni Darwin sa tabi ng lagayan ng mga health kit. Matuturuan nga kaya ang puso, Daddy, gusto kong maging teacher si Ate Berna. Ginulo niya ang buhok ng anak niya. From now on, you will call her Tita Berna and not Ate. Namilog ang mga mata nito, hindi ka na magagalit, Daddy? Sure na po, pangungulit pa nito? Tinanguhan niya ito, kaya tulungan mo na akong mamili ng mga gamit mo sa school. Baka gabihin tayo rito sa school supplies shop, kakasundo lamang niya ito matapos itong magtampo sa kanya, at sumama sa Manila para tumira sa Lola Chedeng nito, at nang sinabi niya na pumapayag na siyang mag-aral ito sa San Vicente ay pumayag na itong sumama sa kanya pauwi. Sobrang saya ng anak niya habang namimili ito ng mga gamit nito. Sinusundan niya ito kung saan ito magpunta, dala-dala niya ang basket. Ara ay reklamo ng babaeng naapakan niya ang paa. Tinanggal nito ang suot na black doll shoes at tiningnan ang daliri ng paa nitong namula. Sorry, ma'am, enalalayan niya ang babaeng makatayo, nang iangat nito ang mukha ay biglang kinabog ng malakas ang puso niya. Nakangiwi ito sa sakit, binitawan niya ang kamay nito. Lumakad ito palayo sa kanya, binitbit nito ang dalang basket na may lamang mga school supplies, nakasuot ito ng uniform ng isang teacher, ibig sabihin nito nag-umpisa na itong magturo kaninang umaga. Sinundan niya ito, Berna, mahinang tawag niya rito, nilingon siya nito. Tita Berna, sigaw ng anak niya nang makita ito, agad niya itong niyakap. Yay, teacher ka na po talaga, sabi po ni Daddy, dito na ako mag-aaral, at hindi na rin siya magagalit if tatawagin po kitang tita, I'm so happy po na nakita kita ngayon. Nginitian niya ito nang tumingin ito sa kanya, hinawakan nito ang kamay ni Janella habang tinutulungan ang anak niyang mamili. Crayons, pencils, pad papers, notebooks, coloring book, envelopes, health kit box, and backpack. Kumpleto na, may uniforms ka na ba? Tanong ni Berna sa anak niya. Napangiwi siya, wala pa siyang uniforms. Berna, okay na ba yung paa mo? I mean, sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, malamig nitong sagot sa kanya. Dumako sila sa school uniform corner. Sinukatin nito ang anak niya, mula sa t-shirt, sandals, blouse, palda, mga klase ng medyas at 3 klase ng sapatos. May rubber shoes, boots at black shoes. Bakas sa mukha ni Berna ang saya habang ginagawa iyon. Ilang beses nitong hinalikan sa pisngi ang anak niya. Pinapanood lamang niya ang mga ito. So, okay na lahat, iniabot nito sa kanya ang mga set ng uniforms ni Janella at mga box ng sapatos na nasa basket, binitbit niya lahat iyon at inilagay sa counter, binitbit naman nito ang mga pinamili nito, gusto niyang kunin mula rito ang mga yun pero nahihiya siya, tila napipilitan lamang ito dahil kasama niya si Janella, iniiwasan na siya nito at nararamdaman niya yon. Magkahawak kamay sina Janella at Berna paglabas nila ng shop, tinungo niya ang kotse niya. Berna, sumabay ka na sa amin, ibinukas niya ang pintuan ng kotse. Umiling ito at ibinaba sa gilid ng daan ang mga pinamili nito, kasama ko si Darwin, salamat na lang, Janella, hihintayin kita sa school bukas, okay.
Okay po, Tita Berna, goodbye po, kinawayan nito si Berna bago ito pumasok sa loob ng kotse. Malungkot na pumasok siya sa loob ng kotse niya, sa gilid ng mata niya nakita niya ang paglapit ni Darwin kay Berna, tinulungan nito ang dalaga at ipinagbukas ng dala nitong kotse, nakasuot din ito ng uniform katulad ng suot ni Berna, may suot itong ID lace na may nakaprint na DepEd. Nakaramdam siya ng selos, naungusan na naman siya ng payatot na yon. Huli na nga ba siya, kinabukasan, ipinabigay niya kay Manong Esteban ang mga ipinamili niya kay Karen na gamit sa school, tuwang-tuwa raw ito sa kanya, at sobrang saya ng mga magulang nito. Nalaman niyang nagtatrabaho dati sa hasyenda nila ang mga magulang ni Karen, at isa ang pamilya ni Karen ang naapektuhan sa pagsasara ng hasyenda. Ipinakilala niya si John Ella sa mga estudyante niya, dahil lumaki si John Ella sa ibang bansa, madalas itong magsalita ng English at ikinamamangha iyon ng mga kaklase nito. Inihatid lamang ito ni Manong Tasio, at sinabing susunduin na lamang ni Manang Gloria kapag uwian na. Lunchtime nila at nasa faculty department silang apat, na itaon na sila ang magkakasama sa faculty room. Nag-aasaran sina Elvira at Arian habang busy naman sila ni Darwin sa pagsusulat ng mga lessons. Naknak hirit ni Elvira, "Who's there?" tanong ni Arian na abala sa pagsasalamin at paglalagay ng lip tint sa lobby. Arian, natatawang, sabi Elvira, ibinaba ni Arian ang lip tint at tumingin ng masama rito. Arian ho, mataraay nitong tanong, Arian ka na naman, tunutukso-tukso ang aking puso. Inirapan nito si Elvira, boba, nakakatawa iyon, do. Napangiti siya at napailing sa dalawa, ha, gutom na kasi ako. Natatawang reklamo ni Elvira, hindi pa kasi sila nananghalian, lumabas ito sa faculty nila at nagpaalam na bibili ng ulam nito sa kantin. Tapos na si Darwin sa ginagawa nito, nang tumayo ito sa tabi ni Berna ng nakabukas na pinto. Naknak tanong nito sa kanya, "Isa ka pa? Who's there?" sagot ni Arian. Tiningnan niya ito ng masama, "Bahala kayo, Berna." Ibinato niya rito ang lesson plan na hawak niya, tumayo siya at pagtayo niya para pulutin sana ang lesson plan ay bigla siyang itinulak ni Arian. Ay mahal gulat niyang sambit nang may samapo sa kanya. Nang tingnan niya kung sino ito ay isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Mr. Villamor, usil ni Darwin. Anong ginagawa mo rito saan, Mr. Villamor? Tanong niya rito. Ramdam niya ang biglang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Nahihiya siya sa kanyang tinuran, parang gusto niyang maglaho na lamang sa kanyang kinatatayuan. Sumeryoso ang tingin ni Sandro kay Berna, naiinis na talaga siya at konti na lang ang pasensya niya, kahapon pa siya nagtitimpi kay Darwin pero sinasagad na siya nito. Ano nga bang pakialam niya sa ginagawa ng dalawa? I'm here para ibalik sa'yo ito, iniabot niya rito ang keychain nito, nonsense thing pero iyon lang ang sadya niya. Hindi ito nagangat ng tingin sa kanya pero inilahad nito ang kamay para kunin ang ibinigay niya. Sus, iyan lang pala ang ibibigay mo, akala ko pa naman kung ano, nakangising sabi ni Darwin. Ikinuyom niya ang mga kamay niya at pinigil ang sariling suntukin nito. Salamat dito Mr. Villamor. Pero kung wala na kayong importanteng sasabihin, pwede ka nang umalis, lunchtime po kasi namin at marami pa kaming gagawin, walang emosyong sabi ni Berna sa kanya. Oh, narinig mo, Mr. Pogi Este Villamor, pang-iinis sa kanya ni Darwin. Napahiyang umalis siya sa faculty department ng mga ito, nakasalubong niya si Elvira na may bitbit na mangkok. Nginitian siya nito pero hindi niya yun pinansin, diretso siyang naglakad paalis. Sasanduan na lamang niya si John Ella mamayang hapon sa bahay ni Berna. Sinipa niya ang gulong ng kotse niya, ano ba kasing ginagawa ko rito, mahinang tanong sa sarili. Hawak-hawak ni Berna ang keychain na ibinigay ni Sandro sa kanya, nalaglag marahil iyon kahapon nang buksan niya ang side bag niya, agad siyang nilapitan ni Arian at kinuha mula sa kanya ang keychain. Bakit nasa kanya yan, tanong ni Darwin, nagkita ba kayo kahapon? Tinanguhan niya ito, coincidence na nagkita kami. Pamilyar sa akin ito hindi ba ito yung keychain na ibinigay sa iyo ni Darwin noong first anniversary ninyo, kunot noong tanong nito? Akala ko ba itinapon mo na lahat, nagdaramdam na tanong ni Darwin sa kanya?
Hindi naman lahat itinatapon, at hindi bagay ang itinatapon, isa pa ito ang favorite kong keychain na ibinigay mo sa akin. Hindi dahil pangalan ko ang nakaukit dyan, kundi iyong memories na binuo nating dalawa, antong hininga siya. Noong panahon na masayang-masaya pa ako, nagtanong lang ako, nagdrama ka na naman, sabi nitong lumapit sa kanya at niyakap siya. Babawi ako, kung may chance pa, pero sa nakikita ko, mahal mo pa rin siya so, ayokong umasa, pinisil nito ang ilong niya at namula yon. Mula nang maghiwalay sila ni Sandro, hindi siya nito iniwan, pero hindi niya kayang turuan ang puso niya, kung pwede nga lang. Pumunta rito si Sandro, tanong ni Elvira nang makapasok, aba, nginitian ko pero dinedma ako. Nako, may atraso pa sa atin ang matandang iyon, nang gigigil na sabi ni Elvira habang nakatukod ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa niya. Kumain na nga tayo, nagugutom na talaga ako, sabi muli nito, mabuti pa nga, segunda ni Arian, hoy tama na ang yakapan. Kumain na tayo, bulyaw nito sa kanila ni Darwin, welcome Team Berwan na ba? Kinikilig na tanong ni Elvira sa kanila. Nilayuan siya ni Darwin at inirapan naman niya si Elvira. Berwan ang couple name nila noon.